Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kabilang na yung mga viewers ho natin overseas, mga Filipino overseas workers at iba pang lugar na kung saan abot ho ng aming broadcast. Ito ho, eto, quickly lang, Lex, ano? Mabilisan, banggitin natin muna itong ating usapin mamaya sa sala ng balita. Itong topic, Alert Level Terror 3 nationwide. Ayun, Terror Alert Level 3 na po tayo. So, ibig sabihin po niyan, asahan natin na meron pong mga gagawin pong checkpoints, meron pong gagawin mga series of raid, yung pong mga pinagkukutaan, allegedly pinagkukutaan po ng mga terorista dito po sa Metro Manila o di kaya nationwide. So yan po ang gagawin po ng ating pong kapulisan. Pero ang tanong, mga KP mamaya, ito ba'y scenario setting lang daw para sa martial law o talagang may totoong banta? Kung tatanungin niyo ako, mukhang inamin na ho ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sila ho'y nagkulang sa pagbantay dahil nalusutan sila, Ben. Yes. Nalusutan po sila ng dalawa po miyembro ng Al Khalifa Group. Ito daw yung alyansa ho dito sa grupo ng Maute Group. Pero, na yun na naman sinasabing konektado daw ho sa ISIS group. Quickly, may sagot agad dyan yung mga nasa oposisyon. Kung marunong daw, ito'y parang ang dating kung si President Digong, sabi nga ni Laila de Lima, capable of, sinasabi niya, lies and deception. Anong tingin niyo talaga? Parang tingin ay scenario setting lang. Ganun ba? O sige, kung kayo po ang tatanungin, ngayon, i-post po ninyo ang inyo pong mga komento sa ating pong Facebook page na Kilos Pronto at babasahin po natin yan in the middle of our show at syempre doon po sa dulo po ng ating pong programa. I-like rin po ang Kilos Pronto page tapos panoorin po ang aming pong live stream ngayon. Okay, ang tawag dyan, ito sa ating transmission, Lex, ano? Ito ho'y point-to-point fiber transmission, Yes. dark copper kung tawagin. Simulcast ho tayo, ano? Na napapanood ho tayo sa aming website, bitagmedia.com. Naka-feed na ho yan sa aming mga, sa Facebook ho namin, sa Bitag Live. Kasama ho na yan pati sa Kilos Pronto page ho namin, naka-stream ho tayo. Nandito kami sa BMUI Digital Studio sa Timog Avenue sa Ritual Center sa Quezon City. Pwede na rin po kaming bisitahin po dito kung gusto nyo pong magreklamo o kami po ay makilala ng personal. Okay, ayos. At wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Seaman, nakabababa pa lamang ng barko, biniktima ng mga durobo. Mga manggugoyo, target ang kinita ng pobreng OFW. Kapag ang galit at droga ang nagsama, wala itong magandang ibubunga. Masaklap itong historya ng magkumparing sabog sa droga. Kapag Tagaytay ang nabanggit, preskong hangin agad papasok sa isip. Bukod sa malamig na paligid, maraming lugar para mag-food trip. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na!
Alam mo, Ben, marami na pala nabibiktima ng tinatawag na cyber tukhang. Ano bang ibig sabihin yan? Di ba yung tukhang na ginagamit ko sa PNP, yung katok hangyo, di ba? Katok sa pintuan, tapos hangyo, oy, surrender ka na, drug addict ka. Pero ngayon, cyber tukhang. Naku, meron pa ng ganun nangyari ko sa Facebook daw, marami nagre-report na nalag out daw ang kanila pong mga account at hindi na daw ma-access. Naku. Agad naman po nagpalabas ng tip ang mga social media networking sites kung paano po protektahan ang inyo po mga digital personal account. Ito po, panoorin po natin. Sa makabagong panahon ngayon, parte na ng buhay ng maraming Pilipino ang social media. Isa na riyan ang paggamit ng Facebook. Pero kamakailan lamang, maraming netizen ang umalma dahil nahack daw ang Facebook account nila. Kusa raw silang na-logout at nawala ng access sa kanilang mga Facebook accounts. Ayon sa ilang netizen, pakanaro ito ng isang grupo para supilin ang mga nagkakalat na maling impormasyon sa social media. Tinawag nila itong Oplan Cyber Tukhang, na katulad sa Oplan Tukhang ng PNP. Sa isyong ito, rumespak agad ang ilang concerned citizen at nagpakalat ng mga paraan para mapanatiling ligtas ang inyong mga social media accounts. Una, siguraduhin updated ang inyong mga passwords. Ayon sa mga eksperto, gumamit ng alphanumeric string. Ito yung password na may kombinasyon ng mga maliliit at malalaking letra na may kasamang numero. At siguraduhin hindi ito madaling hulaan ng iba. Iwasan din gumamit ng iisang password kung marami kayong mga social media accounts. At huwag lagyan ng mga emoji ang inyong password. Iwasan buksan ang mga hindi kilala at kahinainalang links at files na natatanggap. Kung maaari, iwasan kumonekta sa mga public networks gaya ng Wi-Fi sa mga restaurants at fast food chains. I-uninstall ang mga apps na konektado sa inyong mga social accounts na hindi na ginagamit. Dagdag pa ng mga eksperto, gumamit ng two-factor authentication method na makikita sa Google+, iCloud, Facebook Security at iba pa. Sa parang ito, masisiguro ng site na lihitimo ang nagtatangkang gumamit na account sa pamagitan ng kombinasyon ng dalawang magkaibang security feature tulad ng passcode at personal information number o PIN. Ako, Ben, dahil ako'y, technology savvy rin ako. Usually, ang aking password po talaga hong mahaba at talagang alphanumeric. Meron ko yung mga small letters, big letters, numbers, mga mga dot, ganon. So, hindi ho ninyo makukuha. Pero meron iba na pinapadalhan ka sa cellphone na kunyari, sinasabi, you have to reset your password. Pag yan pinindot ninyo, naku po, pumasok mo ho yung kawatan sa inyo. Yung inyo pong identity, yan yung tinatawag na identity theft. Yun ang sinasabing pag-iingat na kinakailangan. Pero may mga nagsasabi na karamihan daw mga nabibiktima, yung mga kontra daw sa administrasyon. Oo, meron nga akong kilala. Alam mo nyo ho, sa Facebook po, account, ni Inday Barona. Siya po ay bigla hong nawala na account. Siya po ay hinarang. Alam mo naman si Inday, kasama ho natin sa sa trabaho, pero siya po ay very critic po sa gobyerno ho natin. Ngayon, siya po ay parang na cyber tukhang. Pero ngayon, naibalik na yata ho. Dahil tumulong na rin po tayo para maibalik po. Huwag naman yung gipitin po isang taong ganan tulad po ni Inday. Ito naman, Lex, tinatawag natin makabagong pagnanakaw, yung digital robbery, kumbaga. Yun. Pero ito naman, susunod na reklamo, bagong luma. Yeah. Luma, kasi Jurassic na modus, pero ang dami pa rin bago. Recycle, recycle. Naloloko. Ito, panoorin nyo. Isang 33 anyos na itatago natin sa pangalang Lito ang lumapit sa Kilos Pronto. Ayon sa kanya, kabababa lamang niya sa parko nitong nakarang linggo at nabiktima agad siya ng isang modus operandi na naglipana sa mga mall. Habang namamasyal raw siya sa isang mall sa lungsod ng Maynila, may nag-abot sa kanya ng flyers ng iHome Enterprises. Ang kanilang benta ay libreng produkto basta sumama ka lang sa kanilang opisina. Nag-window shopping ako sa Isitan. Habang nag-iikot-ikot ako doon, meron pong isang babaeng nag-approach sa akin. May dala-dala siyang coupon na merong giveaway. Na kung gusto ko daw maklaim is sumama lang ako sa showroom nila. Kumagat sa pain si Lito. Sa mismong opisina ng iHome Enterprises,
Inumpisahan ang pambibilog sa kanyang ulo. Coupon naman na nabunot ko, may nakalagay nga po doon na nanalo daw ako ng 2,000 pesos. Bale, sa likod ng coupon may nakalagay pa na nanalo rin daw ako ng Nova Chair Massage na nagkakahalaga ng 89,000 pesos na may kasamang infrared. So in total daw, kulang-kulang 100,000 daw na panalunan ko. Pero lingid sa kalaman niya, patibong lang pala ito ng mga talpulano para siya ay mabiktima. Para malin lang, estilo ng mga kawatang ito ang mag-ingay at dire-diretsong magsalita para mawala sa focus ang kanilang biktima. Parang nasa game show ako nung araw na yun, nung niloloko nila ako eh. Yung halos lahat sila excited, lahat nagtatalunan habang pinipresent nila yung napapanalunan ko. May mga phone call pa silang na-receive kunyari sa boss nila na pinakausap pa sa akin na ganito nga, nalo nga daw ako ng ganong product na yung special privilege na napanalunan ko is 10 ticket lang daw yun na pinadala nila sa lahat ng brands nila. At isa daw ako sa mapalad na nanalo ng isa doon. At kapag nalansinan nila ang kanilang biktima, dito na sila hihirit ng bayad na pera. Ang ipinangakong libreng produkto, may catch pala. 82,000 pesos ang kailangan daw isuka ni Lito para makuha niya ang kanyang napanalunan. Kapalit nito, energy cooker. Para ma-claim ko daw po yun, kailangan ko bumili ng isa nilang produkto. Bale, ang mga pagpipilian mo doon is yung yan, energy cooker, kakahalaga ng 84,000 mahigit. Tapos yung water purifier na 60,000 mahigit. At yung lutuan na ganun din nga ho, 6,000 mahigit. Bale, lahat po ng pagpipilian mong apat, hindi bababa sa 60,000 ang halaga. Dahil nagawang lituhin ng mga ahente si Lito, nagawa nilang makapag-swipe sa ATM debit card nito. Isang produkto, makiklaim mo lahat yung 6 na yon. Pumili ako. Ang presyo niya nun is 84,900, less than 2,000 na nakasulat sa coupon na napanalunan ko. So ang binayaran ko is 82,900. Pinuntahan ng Kilos Pronto Undercover ang iHome Enterprises sa Isitan Recto sa lungsod ng Maynila. Sa pintuan pa lamang ng mall, wala nang ligtas sa concealed camera ng KP team ang staff ng iHome Enterprises na walang humpay sa pamimigay ng flyers para sa kanilang mga bagong bibiktimahin. Sa unang tingin sa iHome Enterprises, akalain mong nagbebenta lamang sila ng mga appliances sa mall. Pero sa loob pala ng kanilang tindahan, may nagaganap na milagro. Pinasok na ng KP team ang iHome Enterprises. Sa loob ng opisina, abalang-abala mga staff sa kanilang mga kliyente na mabibiktima. Ang isang lalaking ito, niyayakap pa ng isang babaeng staff ng iHome Enterprises. At ang iba naman, nagsisigawan pa na akala mo nanalo na sa loto ang kanilang kliyente. Dito na nag-umpisang mag-usisa ang KP Undercover. Ngayon, binibenta din yung mga yan. Order siya. Magkano yan? 64. Ilang minuto pang nanatili ang KP Undercover sa loob ng kanilang tindahan. Maya-maya pa, isang staff na ang humarap sa KP Undercover at ang aming undercover na ang tinatanong. Saan kayo na buhat sa kanila? Hindi, ito galing ng market. Pagbalik ng staff ng iHome Enterprises, iba ang kanyang naging tono at mukhang naging interesado sa nasabing sahod ng aming undercover. Sa pag-imbestiga ng Kilos Pronto sa iHome Enterprises, lumalabas na hindi lang si Lito ang kanilang nagoyo. Ang karamihan sa kanilang nabiktima sa social media na naglabas sa kanilang sama ng loob. Kaya naman, paalala ng Kilos Pronto, bago kumagat sa mga libreng ibibigay sa inyo, suriin mo ng mabuti kung totoo ba ito at legal. Dahil ang ganitong uri ng modus, matagal na pero nakakapambiktima pa rin. Eto mga boss, subukan ho nating bitagin sa telepono dahil hindi pa ho nila alam. Ngayon, kakausapin ho natin mismo itong iHome. Kung sino man itong makakausap natin, si Gary, supervisor. Gary! Sir Gary! Sir Gary!
Sir Gary, magandang gabi sa iyo. Kayo ba yung supervisor ng iHome Enterprises? Apo, speaking po. Okay, sir, gusto ko lang ho sana tanungin sa inyo kasi isa ho sa pinsan namin nanalo. Nanalo ho ata sa sa parapol ninyo sa loob ng inyong sa inyong lugar diyan sa pinagtitindahan niyo sa Isitan. sa Isitan, sir? Apo. Okay, sir. Sir, bakit ganun? Akala nila libre yung yung mayroong ibibigay giveaway pero pagdating doon sa lugar ninyo, nagkakaroon ho ng raffle. Actually, sir, may binibigay kami talaga sa giveaway. Yung Oo. promo, yung raffle na Oo. sinasabi, Okay. bigay nanalo, sir. Pero, Offer sir, po yun sa customer kung gusto Okay. nyo i-grab, hindi po yung offer. okay, sir, hindi na kita bibiruin si Ben Tulfo to sa Kilos Pronto, kasama ko si Alex Tensay, live tayo sa Alex ere. Santos. Ay, Alex Santos, sorry, Etong sasabihin ko lang, sir, Gary. Apo. Siguro panahon na tigilan nyo ng inyong kalokohan kasi unang-una naniniwala sila na may giveaway. Pero magra-raffle tapos may mga palabas kayo na nanalo para kay mga unggoy at mga bakulaw na nagpapalakpakan pero scripted. Kaya lang, ang pinabibili ninyo halaga na kuminsan 80,000 pataas. Paano yon? Parang inaalaw ba kayo ng isatan na mangdawit, gagawin parang ginagawa niyo yung lambat yung entrance ng Isatan papunta roon sa lugar Actually, ninyo? sir, yung giveaway talaga, sir, wala pa talagang bayad, sir, na yung offer po yan, nasa customer po, kung i-grab yung offer, hindi po. Pero yes sir, pero ang estilo ninyo dapat nasa lugar lang kayo ng lugar ng ninyo ng inyong tawag dito, space ninyo kung saan kayo nagbebenta. Ba't Ba't pakala naintindihan po ka namin, sir, kasi offer nga lang po, sir, hindi na po sa pilitan po, hindi na kami tinututukan namin si customer. alam nyo, maraming nagre-reklamo sa inyo, Gary, sa social media page. At nakaabot sa amin dito sa Kilos Pronto, si Ben Tulfo sa Bitag. Ako, paborito ko kayong bitagin. Mag-alsabalutan na nga kayo dyan. Mga buisit kayo. Kasi unang-una, marami na kayong naloloko Kuminsan, sinaswipe yung credit card ng mga biktima Naintindihan nyo? Sinasot namin, sir, ang credit card. Kunyari, siyempre, bibigay sa inyong credit card, pero nililin lang ninyo, may magpapalakpak, may kikiliti, marami, pagkatapos hindi makafocus yung tao, parang pinagtutulungan ninyo Yan ang modus ninyo, mga putok sa buho kayo Sige nga. Humirit. Gary. Na-surveillance kayo namin Ipinalabas na nga namin sa UNTV live Hindi ka pa umaamin sa inyong mga kalokohan? Sige nga. Para sa daging kalukuhan, sir, may produkto na sir ang customer, sir. Nabutaan yung customer sa amin. Makinig ka. Pag ako nakita mo dyan, baka maipot ka sa saluwal mo, hindi po pwede sa akin yan. Dadala kami ng mga inspektor dyan ng Manila City Hall. Naintindihan mo ba? Pati DTI, ang estilo ninyo, illegal Narinig mo ba ako? Opo po yun, sir. Hindi ko na kami... Makinig ka, Gary. Gary, makinig ka. Tigilan mo na yung modus ninyo, ang estilo ninyo, sasabihin nyo, eto, bigay mo. Pero yung pinabibili ninyo sa pilitan, pagkatapos kuminsan nagagawa nyo ibigay yung credit card, nasa swipe ninyo, dahil excited yung tao, kung anong napanalunan, hindi ko maintindihan kung ano napalalunan. Wala namang siguro mga depektosong produkto yan sa iba yung dagat na, kumbaga, parang Junk. giveaway, junk nyo na lang yan Sa pilitan, nasa sa inyo po kung i-grab nyo, hindi po yung Gary, ang tigas talaga ng bumbunan mo, Palalambutin ka ng pressure cooker, hindi, alam mo, matagal na, gasgas na yung modus mo, Pumunta ka na yun ng probinsya. Kung saan-saan na kayo, tapos siguro, na-booking na kayong probinsya, bumabalik kayo ng Maynila. Naintindihan mo ba? Gary? Apo, narinig kita. Makinig ka sa kumpanya. Ano bang pangalan ng kumpanya mo? Sir? Ano ang pangalan ng kumpanya mo? Saan nyo kinukuha yung mga produkto ninyo? Optimum, sir. Optimum. Optimum. Yan ba'y may warranty? Yes po, sir. Paano pag sinauli sa inyo ng mga sinauli sa inyo? Tatanggapin nyo hindi? Ang po, sir. Yung mga produkto ninyo mga sira-sira. Parang sir, kasi may nakaibig kita man, sir. 7 days money back ka rin sa police sa Money back, sigurado ka. Dadalhin ko yung nagrereklamo sa'yo. Iba money back mo. Makinig, anong money back? Makinig ka, ibigay mo yung pera kung sakali may nagrereklamo kasi sa iba sa inyo, humihirit pa O ito lang, alam ba ng DTI ang estilo ninyo?
Apo, may DTI permit po kami. Oh, sir. alam ba nila, natural, may DTI kayo. Alam ba ng DTI yung inyong parapol-rapol na yan? Dahil mga parapol... In-house promo po to, sir. In-house. In-house promo. Eh kaya lang, in-house, consumer naman yung naloloko nyo eh. Sa loob ng establishmento tulad ng mall, makinig ka. Kung nakikinig lang yung mall ngayon, para sa iyo to, ano? Dapat sabihin ng mall, kayo manatili sa lugar ninyo. Huwag kayong pakalat-kalat sa ibaba na sinasalubong niya para kay mga chonggot, mga bakulaw. Narinig mo ba ako? Nag-i-embed lang po kami, sir, mga customer. Nag-i-embed kayo. Anong ibig sabihin nag-i-embed? Naglalagay ka ng undercover? Nag-i-invite. Nag-i-invite kayo. Nag-i-invite kayo, mga sexy. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Parang akala mo, nagtitinda kayo ng mga... nang-aakit. Nang-aakit na kayo eh. Miniskirt kung todo. Ha? Nagbibigay po kami, sir, ng mga debate. Tapos, ina-advertise po namin ang product namin. Tapos, ang customer, sir, ina-order namin kung gusto nila bumili, hindi. Ay, kalamihan, nire-reklamo nga kayo. Nakikita nyo sa social media, hindi ba? Hindi nyo ba alam na nare-reklamo na kayo? Hindi nyo ba nakikita na sandamakmak? Oy, makinig ka. Hoy, Gary. Hey, Gary, makinig ka. Ayoko makipagtalo sa'yo. Ako'y nagbibigay sa'yo ng warning. Makinig ka. Wala kasing, hindi mo pa nakatapat kami, ha? Yung iba sa inyo, nagsara na, nahuli na namin. Kaya ito, pakisabi lang sa inyo, ha? Ito, makinig ka, ha? Yung estilo ninyo. Okay? Hindi na namin idaan sa DTI, hahaba pa to. Ito yung warning sa iyo, bibisitahin kita, makinig ka. Taga mo sa bato. Pag binisita kita, humarap ka sa akin o hindi, larga ka na. Naintindihan mo ba ako? Walang problema, sir. Okay. Nasa linya DTI. Okay, nasa linya ng DTI, mabilisan. Makinig ka muna, ha? Okay, sige. Nasa linya ng DTI si Attorney Joseph Pamitan, Hepe ng Mediation Division, Department of Trade and Industry. Sir, Attorney, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, sir. Okay, live ho tayo sa UNTV. Kasama ko si Alex Santos dito sa Kilos Pronto, sir. Sir, nirereklamo ho itong iHome Enterprises dyan ho sa Isitan. Sila ho ay nagbibigay kunyari ng free na malit na produkto pagdating ho sa kanilang sa lugar ho nila, sa doon ho mismo sa kanilang space sa mall. Pababayaran. Para raffle kunyari, eto nga sir, magra-raffle. Pagkatapos sasabihin, eto yung mga napanalunan mo, pero bumili ka, ito nanalo ka nitong mga produkto, pero bibili ka muna ng mga 80,000 or pataas na mga produkto. Sir, anong tingin nyo dyan? Kayo ho, sasabihin. Sir, ito ay violation ng Article 50 at saka Article 52 Okay. ng Consumer Act, sir. Ito Yan. ay violation against Deceptive Sales Act or Yeah. Deceptive sales. Deceptive. Unfair or Unconscionable Sales Act po. Alright. Ayun. Sir, So, maganda sir, sinabi nyo kasi nakikinig ho si Gary, yung supervisor ho ng sinasabing iHome na located ho sila dyan ho sa Isitan. Sir, siguro baka pasama na lang ho kami sa inyo. Kasama ho yung mga ito naman, business permit ho ng Manila City Hall kasi sa Isatan sila. Siguro sir, baka makita nyo na lang kung paano estilo kasi meron ho kami na surveillance undercover. Huli ho sila sa kanilang mga akto at yung mga sinasabi ko sa inyo sir, yung pamamaraan. yes, sir. Pwede po namin i-actionan po yan. Yan. Okay. Sige sir, maraming salamat. Kami pupunta rin. Gary, nandiyan ka pa ba Gary? Sir, nandito ako, nakikinig po ako, sir. Anong narinig mo ngayon kay attorney? Anong say mo kay Attorney Pamitan ng DTI? Illegal ang ginagawa nyo. Putok sa buhok, isara mo na kasi. Gusto mo bang darating ako, kakatok ako sa kay Mayor Erap at sasabihin ko, bigyan mo ako ng matauhan, saman DTI, para naman gayon, alam mo, pag magmarcha ako sa mall, sigurado mapapahiya kayo. Sigurado maraming titingin dyan. So, unahan nyo na kami, mag-asabalutan na siguro kayo. Narinig mo, Gary? Sige, sir. Sabihin ko lang po sa Maltreat. Sige. Pero teka muna, antayin mo pa kami kasi, anyway, narinig mo na sinabi ni attorney, okay na sa'yo. Alam mo na ngayon. Hindi ako may sabi, ang nagsabi na mali kayo, DTI. Deceptive sale. Deceptive sale. Or yung manner of selling. Narinig mo yan? Sir, yun po. Hindi po pwede yan. Ito, nakatape tayo ngayon. Pwedeng gamitin laban sa hukuman, laban sa inyo. At marami magrareklamo, class suit ang gagawin sa inyo. Malulugi kayo, pati may-ari niyan, sigurado. Kung Chino man yan, baka tumakbo sa China. Narinig mo ako? Pa. Okay. Huwag ka nang uulit, ha?
Sige sir, sige sir. Okay, hindi na siya uulit. Yo. Okay, sige. Well, pasalamat tayo para dun sa DTI. DTI talaga. At good sport ka, Gary. Kailan huwag mong uulitin. Hindi kami nakikipaglukon sa'yo. Oo. Mabuti na lamang ang DTI, nagsalita ako dito na meron talagang violation. Siguro ito at this point, marami nang nakakaalam dyan. Kaya lang, for whatever reasons, naaakit sila doon sa sinasabing libre to. Pagkatapos pararapol ka, tapos mananalo ka, papanalunin ka, at pagkatapos, teka muna, bibilhin mo. Bibilin mo. Pero Ganun yung kamahal, no? pinakamodus doon, yung sinaswipe. Yes. Jesus Maria Josep. Lalo na ngayong Pasko. Naku, dami niyan. Oo. Mag-ingat ho kayo sa ganyang klaseng modus. Sabi mo nga, matagal na pala to. Kumaga, recycle na modus pala Jurassic to, no? na yan eh. Jurassic na nga. Okay, sa aming pagbabalik, Ben. Kolorom na van, inarereklamo ng lehitimong bus company. Pasahero raw kasi nila inaagaw at naagaw ho ng illegal na biyahe. At sa atin namang crime desk, magkaibigan hanggang sa pagbibisyo, pero nang nagkapikunan, nagsaksakan. Lalo ko na. Okay. Oras na para ho sa pagsalaw ho ng ating mga balita. Ang malaking story ngayon, Ben, Yeah. ay yung pagtaas ho sa alert level sa Three. terror. Alert level 3. Ibig sabihin ito po ay magsasagawa ho ng mga checkpoint, pag mga raid sa mga lugar po na pinagtataguan daw ho ng mga terorista. Ito'y bunsod ho nung nangyari hong tagpo ng bomba. Yes, Diyan po sa kabaan po ng Ross Boulevard, malapit po sa US Embassy. Tanong na, ito ba'y sarsuela ba ng gobyerno para magdeklara ng martial law o talagang totoong may banta? Ito yung mga reaction likes, ano? Sige. Si Luke Jerome. the president is always wise. He always thinks and analyzes action before doing it, especially when it comes to terrorism and crime. That is why, when it comes to our soldier, he will really comfort them and hear their problems as a commander-in-chief. Yun. Ito naman si Florenda Bautista. I don't think the president will declare martial law. Only Yellow Tard wanted to disrupt the government. We should not listen to them. Alright. Medyo ito si Antonia Talavera Sarsuela ng Campo ni Delima. Yan, parang mapag-usapan ng drug money involvement, the drug lord protector issue, ipinupukol sa kanya. Why sa mga alipores nila? Especially in Mindanao area. Ayun. Ito naman si Abdul Wahab Toyongan. Sabi niya, Boss Ben, totoong may banta talaga. Totoong terorista na ang nasa likod ay kalaban na ayaw ng pagbabago. Sabi naman ni Jojo Tatad Francisco, opinion lang, bosser, mas maganda na po mag-martial law. Naku, easy. Para walang mayabang at bayarang mga media. Naku, lalo nang nagpapagulo sa Pilipinas. Lex, quickly lang to, pasadahan natin. May kasabihan na gaano man kanipis, hiwain mo isang kwadradong keso. Oo. Lalabas at lalabas ka dalawang bandang Yeah. kaliwa. Two sides. Ngayon, ang sinasabi kasi, I'm sure yung opposition nagsalita na Lex, sinasabi nila na kung daw ang presidente capable of lies and deception, sabi nga ni Laila de Lima, at yung iba sigurado magsasalita rito, ito raw kasing susunod dito ay para pinaplansya na magma-martial law. Parang sinasabi niya, nagawa-gawa lang itong mga pagtagpo ng bomba Yes. at yung pagpasabog doon sa mga PSG. Naku naman po. Para sa akin naman siguro, hindi naman siguro gagawin ho ng ating Pangulo ho yan. Maaring ito pong sinasabing banta, talagang meron talaga. Maniwala ho tayo. Wag na ho natin antayin na meron masamang mangyari sa atin. Mag-ingat na lang po tayo. Ayun. Ito, crime desk na ho tayo, mga kakipi, ang kaibigan, nakaramay mo sa problema para sa iba, pati sa paggawa ng illegal, wala kayong iwanan. Pero, nauwi ho sa patayan nang hindi napagkasundo ng dalawang magkaibigan ang isa pong issue. Alamin po natin kung ano ito. Nahabol siya ng panaksak. Takbo lang ng takbo. Nakita kong nahawakan ni Ronald yung kamay ni Bong na may hawak na panaksak. Kaya nung iwas-iwas ni Bong yung panaksak, inabot siya sa leeg. Dito sa kabaan ng Scout Alcaraz Street, Barangay NS Amoranto sa Laloma, Quezon City, naganap ang patraidor na pagpatay ng isa lalaki sa kanyang sariling kaibigan at kumpare.
23 Oktubre taong 2006, masayang nakipagkwentuhan ang biktimang si Ronald Ginoo nang dumating ang suspect na si Victorino Tan o mas kilala sa tawag na Bong. Ayon sa testigong si alias Jenny, nag-amok sa labas ng bahay ng biktima si Bong. Ang suspect may bitbit na patalim. Nang nakita ko noon, naghahabulan sila sa baba. Sa baba dito sa may Scout Alcara, si Ronald may kargatong bata na maliit. Hanggang sa binitawan niya ito dahil nahabol siya ni Bong. Bong Pana kung tawagin ito. Hinahabol siya ng panaksak. Kahit anong takbo at iwas daw ng biktima, nasaksak pa rin siya ng kanyang kaibigang suspect. Lahat ng madadaanan ni Bong na humaharang sa kanya, winawasiwas niya hawak niyang balisong. Kaya walang makaawat, walang makatulong doon kay Ronald na hinahabol niya. Hanggang sa nakita ko na lang na si Ronald, magkatabi na silang mag-asawa na nakatayo. Nung nakita ko silang magkatabi doon, bigla na lang si Bong na sumusugod at winawasiwas ang balisong. Kaya nung iwasiwas ni Bong yung panaksak, inabot siya sa leeg. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero namatay din. Mula noon, hindi na muling nakita sa lugar ang kaibigang tumapo sa buhay ng kanyang kumpare. Ngunit bakit nga ba nauwi sa pagpatay at dapat sana'y matagal ng pagkakaibigan ng dalawa? Sa pagsisiyasat ng Kilos Pronto Crime Desk, napagalamang kapwa lulon sa pinagbabawal na gamot ang dalawa. Posibleng isa raw ito sa pinag-ugatan ng kanilang hidwaan. Sabihin na natin na gumagamit sila ng masamang gamot. At hindi rin naman namin alam kung ano ang nangyari na bakit pumabot pa sila sa punto na nagkasakitan sila at nagkapatayan sila. Baka nagkaonsiyan sila sa drugs. Silang dalawa talaga gumagamit talaga ng aliyan. Masamang gamot yan. Ang dati raw jamming session ng magkaibigan na uwi sa suntukan. Tuwing may pinagtatalunan daw ang dalawa, dinadaan sa mano-a-mano para sana'y matapos ang argumento. Palagi yan, yung dalawa na yan. Lalo na nung bago mamatay ito si Bong, lagi daw itong nagkikita, nagsusuntukan daw to. Ito daw si Bong laging bumabagsak, natatalo rin sa suntukan. Maaring ang palagiang pagkatalo sa suntukan at onsehan sa droga ang mga nagpatong-patong na galit na kinikimkim ng sospek na si Bong laban sa kanyang kumpare. Makailang ulit na siyang naringgan na nagpapanta sa biktima. Ang sabi daw ni Bong, nagbigay siya ng death threat dito kay Ronald. Ang sabi niya, papatayin kita. Hinanap niya si Ronald. May kasama siyang isang lalaki, may dala silang baril. At hindi niya nakita si Ronald. Ang sabi niya dun sa kaibigan ni Ronald, sabihin mo kay Ronald, papatayin ko siya pag nakita ko siya. Marso taong 2007 nang ipinalabas ang mandamiento de arresto laban sa sospek. Subalit hanggang ngayon, malaya pa rin siya sa kanyang pananagutan sa batas. Humihingi ngayon ng tulong ang pamilya ni Ronald Ginoo. Kung sino man po ang nakakilala at nakakaalam sa kinaroroonan ni Victorino Tan alias Bong, maaaring ipagbigay alam ito sa Quezon City PNP sa numero 925-8411 o 920-1378 o makipag-ugnayan sa Kilos Pronto sa aming Facebook page. Okay, Lex, kasama natin ngayon sa studio si Serafin Abis. Mga kolorom na raw kasi ng mga namamayagpag ngayon. Ito yung biyaheng Baguio, Yeah. Banawi, dito sa Manila, to No, Baguio. Banawit, doon mismo. Banawi, Banawi, to Baguio. Okay. Ang mga lehitimo at rehistrado at may mga prangkisang bus operator raw, nilalangaw na. Idinulog na raw ito ni Serafin sa LTFRB Baguio. Subalit, ninaskogon lang ang ahensya sa kanilang aksyon. Ano ba talagang sitwasyon doon, boss? Sa ngayon po, talagang mga kolorom na ang bumabiyahe doon. Namamayagpag. Opo. Okay. Okay lang sa amin, basta may linya. May linya. Kaya ang problema,
Ni isa po walang linya papuntang Nabanggit Banawe. mo, nagkaroon ng operations noon sa Baguio. Opo. Tapos nilinis nila yan. Opo. Pero ilang araw lang. Mga 2 to 3 days 2 lang. to 3 days. O, tapos, Pagkatapos bumalik. tapos nag-impound din sila ng mga 3, 2. Eh, ang problema, yung mga nangungulorom, 30 units eh. Oh, gano'n. So, ilan Pataas. na? Quickly lang, para So, wala bang nagpo-protekta rito sa loob din ng LTO, sa LTFRB? Yun nga ang Gusto lang- yun nga ho ang pinagtataka namin eh. Dinadaanan naman yung LTO along the highway. Pero hindi sila kumikilos, wala silang ginagawang aksyon So, nakikita nila? mahinto. Eh, Pero kung may linya, wala kami reklamo. Basta may linya. kasi yung sinasabi mo kasi kay may linya, pero kung walang linya talaga, kolorum, illegal yun. Bawal yun. Ikaw, Lex, ang tingin mo rito? Hindi, ang inaano ko rin, kung ano ba ang competition nyo doon. Kung ito bang mga van, baka napakaganda naman siguro, air condition, may mga wifi, ano bang compare sa inyong mga sasakyan? Aircon din ho kami, executive coach pa nga eh. Okay. Nag-upgrade pa kami, may mga wifi. Oo. So, Bakit lumilipat yung mga pasahero doon? choice nila yon. Ang Okay. sa amin naman, basta yung lilipatan nila, legal. Oo. Okay. Gusto mo lang legal. Oo. Pero bagay, para merong tama si Alex. Kasi sinabi niya, ang tatangkilik kasi yung mga pasahero. Yun. Mawalang galang lang. Pero ang masama roon, sila illegal, pero parang the way it is, mas personalized siguro ang dating ng van. Kaya parang tinatangkilik sila. Bakit hindi na lang gumawa ang may-ari na parang talunin sila, maglagay kayo ng bus, maglagay din ng mga medyo van type na parang personalized ang dating. Kasi mas marami kasi sa bus dito sa maiksi lang yung van. Pero tatanungin natin, meron bang allowed ba ang prangkisa for van doon sa inyong ruta? O para sa bus Bus lamang lang talaga. doon lang, mga bus na talagang Sa bumiyahe bus doon? lang po ang meron so, linya. bawal ang mga van doon. Merong Iba. application ng ban, kaya lang naka-hold. Oo. May mga nag-a-apply So, pa lang. ibig sabihin, nakikita ng mga taga-LTO Baguio to, LTFRB Baguio, natutulog sa pansitan natin. Kung kayo nanonood dyan sa Baguio, wala na maraming patumpik-tumpik palex, Oo. Hoy, kayo dyan sa Baguio! At siguro ito dito sa LTFRB, ang hirap tawagan ng Dito na LTFRB. tayo sa main. Nagbago ng, dati, ang hirap tawagan at... Si General Galvante. Ang LTO chief po natin, si ASEC Edgar Galvante. Okay. Tapos ang LTFRB chairman natin, si Martin Delgra. Mga sirs, baka pwede ho bisitahin ho ninyo ang inyong pong opisina dito po sa Baguio City. Ayan. Mukhang nalusutan ho kayo yung mga tauhan ho dyan. Sabi niya, mukhang may padrino daw ho yata yung mga kolorum dun. Hindi tama Baka yan. pwede ho nyo i-check. Pati, pakiusap po natin sa mga pasahero po dyan, kapag kayo'y sumakay Nako. sa isang kolorum na sasakyan, pag nadisgrasya kayo Patay. dyan, wag man sana mangyari wala kayong makukuhang mga insurance po dyan. Oo. Sigurado ho yan. Tama ba ko? Sana ba? Ayun. Ang totoo yan. Tama sinabi mo, Lex. Kasing iba, ini-spoil nila personalized yung serbisyo Yun. sa van. Iilan, dire-diretso. Sa inyo kasi marami. Kaya, although kayo insured, yun ang panlaban dapat ninyo. Sa susunod, maglagay, dapat kayo, itong LTFRB kasi sa Baguio, kasi wala naman sila magagawa, di ba? Ang LTFRB Baguio at ang LTO Baguio, kung kayo nakikinig, huwag kayo matutulog sa pansitan, ha? Yeah. Alam ko, malamig-lamig na dyan. Ganun ba kung humilig kayo? Patingin ulit, parang mukhang baradong ilong ninyo, na sinisipo na dahil malamig na Hoy! Huwag kayo matutulog sa pansitan, pero gagawin natin nandito, idudulog rin natin dito sa LTFRB, LTO rito, para matulungan, para mabigyan instructions sa Baguio. Magsasagawa tayo ng operasyon dyan. Paliligpit natin yung mga kolorum na van yan. Ayun. Okay. Sa aming pababalik sa Kilos Pronto, ituloy natin ang usapang sunod-sunod bang gulo ay scenario setting lang para sa martial law o talagang may matinding banta ng terorismo sa bansa? At restaurant sa Tagaytay City, ayun, swak sa budget ninyo ngayong holiday season, abangan po yan. Alright, mga reaction to ngayon, Lex, Doon pa rin sa issue nga ng level 3
alert status nga raw, di ba? Kasi dalawang banda lang dito, may nagsasabi rito na ito'y scenario setting lang at may nagsasabi talagang totoong banta kumbaga magagalit dito yung mga pulis dito kasi doble kayod sila eh. Yeah. Okay, pagbasahin natin isa, no? Kay Mark Rice, kabila ang mga problema at krimen sa ating bansa, mahusay at tapat ang Pangulong sa pamamahala. Nagtitiwala akong tama ang ginagawa niya para sa ikabubuti ng bansa. Okay, si Gino Bate, hindi po ako naniniwala sa Zarzuela lang para po mag-martial law. Kasi noon pa man, may mga terorista na hindi lang sila masyado nang babanta. Kasi yung nagdaang gobyerno, takot na banggain po sila. Ngayon, hindi natatakot ang ating Pangulo na banggain sila. Si Harris Lapus, duda pa ako, mahigit 40 na ang namatay sa Mauti. Di pa naniniwalang may banta. Hoy, baka kayo ang mabitag ng Mauti. Oo, dahil ang kinakatakutin nga ng PNP at ng ating pong AFP, yung revenge, yung bawi nito Mauti. Remember 61 ang patay sa panig po ng Mauti Group. Pwede pong retaliatory gagawin po nila at baka Metro Manila daw ang gagawin. Yun po ang sabi ng PNP. Kaya itinas po yung alert level. Pero Lex, sinasabi ni Gerald Bato, have a nice Christmas, sila mahala, sila naman magbabantay, kaya lang pakikipagtulungan ang sinasabing mamamayan. The word is vigilance o masigasig ng pagbabantay. Pati dapat pakilusin ho ninyo ang intel gathering ho ninyo. Mukhang natutulog yung isap natin. Pero nalulusutan ho tayo. Pero yung mga pulis, pati yung sinasabi natin, I don't know kung anong intelligence community, bakit na-intercept agad nila? Kaya nga. Mabilisan ang pagkahuli doon sa dalawang presenta kanina sa media. Baka tumulong rin ang taong bayan siguro. Yan. Yan ang kailangan rin talaga. Okay, samantala, para sa mga gustong magsumbong po at magreklamo, bumisita lamang po sa aming pong website. Wala po kami pinipiling oras po. 24/7 po kami bukas ito pong Facebook page namin. Bumisita po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ninyo mensahe at syempre mag-iwan rin po ninyo pong contact number. Tatawagan po kayo ng aming pong mga KP team. Nakita ko ang dami ng mga comments dito po sa website natin sa Facebook page. Ang dami na ho. Nakita ko ang dami mga reklamo. Alright. Ito. Ben, unang araw ngayon ng Disyembre at ramdam na ho ang Pasko. Ikaw ba, Ben? Feel mo na ba? Nafe-feel ko na. O, saan bang lugar na pwede puntahan? Dito sa Tagaytay City, ang malamig. Kaya doon po tayo kumain. Panoorin natin to. Hi, ako nga pala si Carlo Tagodin. Halika kayo, tikman at lasapin ang pinagmamalaki namin pagkain. Sa magandang ambience at makulay na menu, akalain mong mahal kumain dito sa Verde View Restaurant. Pero totoo, swak sa budget ang mga pagkaing Pinoy dito. Binansagang Verde View ang kainang ito dahil eco-friendly ang setup at nature lover ang may-ari. Isa rin ito sa mga kauna-unang restaurant na itinayo malapit sa Tagaytay. Nag-start kasi kami talaga, yung business namin is from hardware. So yung mga nagiging customer namin sa hardware, naghanap sila ng mga place na pwedeng kainan dito sa Alfonso. So yung mother ko, open talaga siya sa mga business. So naisipan niya na mag-open ng isang restaurant. So nag-start lang kami sa mga simpleng dishes tulad ng mga specialty na bulalo, boneless bangus, crispy tawilis. Ayan, yung mga binabalik-balikan dito sa Tagaytay hanggang sa nakilala siya at nag-boom. Sa halagang 160 pesos, meron ka ng crispy tawilis na good for 3 persons. Boneless bangus sa halagang 380 para sa 4 katao. 365 lamang ang sizzling sisig good for 4 persons. At ang binabalik-balikan na mga suki rito, ang bulalo.
Nasa halagang 380 pesos, mabubusog na ang 4 na tao. At dahil malapit ng Pasko, tampok din ang napakasarap na hot chocolate na ito na nagkakalaga lamang ng 50 pesos kada tasa. Usually kasi dito sa Tagaytay, coffee talaga yung pinakang hinahanap na best kasi gawa nga sa climate. Then dito sa Alfonso, ang pambato naman namin is yung chocolate. Galing sa Chocolateng Bailen. Ang bawat pwesto ng mga kainan, temang-tema sa ipinagdiriwang ng mga festival sa bansa. Bumwesto lang sa okasyong gusto mong ipagdiwang. At kapag tumayo ngayong Disyembre, tama mo na ang simoy ng Pasko. Mabubusog ka pa sa pagkaing ang sarap at tunay na panghandang Pinoy. Nagutom ako doon. Kahit na sino ba naman hindi magugutom dyan makikita mo yung mga ulam dyan. Tapos tamantala tayo dito, nagtatrabaho pa. Puro kain yung... Anyway, Lex, kung ikaw papipiliin, saan mo ba gusto matulog? Sa banig? Sa kama? Sa kalsada? Kung saan-saan? Naku Ben, naku pang tinanong mo ako, oy, masa po ako, masa. Masanda lang ang likod, tulog na lang. Okay, kakaiba. Okay, panoorin to. Sa kahabaan ng Buendia sa lungsod ng Pasay, agaw pansin ang isang lalaking ito. Ang kanyang kasing ginawang kama ang ibabaw ng isang malaking paso sa Center Island. Ang kolokoy na lalaki talaga namang sobrang himbing sa tulog. Hindi niya lintana na isang maling galaw lamang at siguradong may kalalagyan siya. Hoy, hoy, hoy! Mamang Kengkoy! Bakit mo namang ginawang hotel ang Center Island? Sayang naman ang ganda at pinondohan niya ng gobyerno para gawin mo lang tulugan. Dahil dyan, isa ka ng Certified Kengkoy! Na-ere rin si Boy Paso. Si Boy tulog. Hoy, wag mo na ulitin yan ha. Kengkoy ka talaga. Okay, sa amin po pagbabalik, yun yung po mga opinyon, mga salubin sa ating pong paksa ngayong araw na ito. Sa amin po pagbabalik. Okay, sala tayo. Ito ang mga opinyon ninyo. Sabi ni The Godfather Jom, may bantang destabilisasyon ng mga nasasagasaan ni Digong sa kanyang war on drugs, isang sarsuela ng kultong dilaw para ipahiya daw ang Duterte government. Si Edsel Bariso, sana wag lang magsisihan sa mga nangyari sa nakalipas man o kasalukuyan. Yang mga nangyayari ay hindi natin kagustuhan. Meron talagang mga diablo kahit saan. Tigilan na sisihan sa nakalipas o kasalukuyan man. At si Antonio Talavera naman, sarsuela ng Delima Camp para hindi mapag-usapan ng mga drug money involvement at drug lord protector issue ni Delima. Wise ang mga alipores nila, especially in the Mindanao area. This lovely Epal, also known as Marimar, may malawak na koneksyon. Sabi nga sa kasamaan kong Maranao, na yung issue about alias Bravo ay political. So, iba-ibang issue. Find the truth. Mga bossing, marami pa to Kaya lang ay puputulin na ho natin. Mababasa naman sa Facebook yan dahil wala na ho kaming oras. Maraming salamat sa inyo pagpaparticipate. Yan ang isang oras na mabilis ang aksyon sa inyo mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan, subaybayan ang bawat issue pong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat kilos pronto!